i-contextualize ko lang ito. Kasi may comment, hindi ko lang kung totoong tao ito, no? Si Arden Naval, sabi niya, speculation pa lang, naniningil na. Ayan. Hindi siya actually speculative dahil ko lang alam niyo po yung kalakaran dyan sa Senado. The fact na may mga ilang senador na nagsalita tungkol dyan, no? Hindi naman niya hinugot sa hangin, eh, no? May mga Kasi caucuses na. may mga caucuses na po. Kumbaga ongoing yung mga discussions dyan. At maganda nga napapag-usapan to eh. Kaysa bulagain na lang, ba't sumama ka? Ba't bumoto ka kay ganyan? Di ba? By the time In it's too late. fairness, mas maganda na magbago papuntang sa Oo. pag-convene ng 20th Congress. Kaya nga sinasabi namin, pwede pa yan magbago. Correct. Pero, as of now, medyo privy tayo doon sa naging caucuses, meetings, etc. Baka yung nag-comment, mas may iba siyang information, respeto natin yun. Baka mas privy siya doon sa mga usapan. Actually, itong mga caucuses nangyari immediately after the elections. Tama naman yung sabi mo. It is not a judgment yet. No? It's a fear. No? Maliban pa sa kaunting tampo na yung campaign manager nyo, yung nagsimula ng inyong kampanya, yung kasama nyo naglabas ng mga memes, Ads. ng mga ads, etc. Parang pinagpag lang. Parang, okay ka na, ito naman ang gagawin. Tuloy na kami. Moveon.com na kami. No? Kahit iwanan na siya. At saka the fact na tahimik yung dalawang senador, tapos si Senator Risa na tanong din dyan kanina, yung sagot niya telling no? Parang, di ba? Kumaya sabi niya, hindi pa naman final yan. Pero kung sakali, di ba? Parang ganun. Kahit mag-isa ako, tutuloy ko ito. Diba? Ganon, di ba? Kasi kasi kung purely speculative to, madaling sabihin, hindi, totoo, hindi, ano yan. Totoo yan. Ko sila. Kausap kami. Hindi totoo yan, di ba? Ito naman yung palusot. Hindi pala palusot. Ito yung analysis ng iba rito, no? Hindi, tapos na kasi yung politika na doon ka lang sa sarili mong bakuran. Dapat tumatawid ka. Dapat talagang tinututukan mo yung mga issues na talagang nararamdaman ng sikmura ng mas maraming kababayan natin. Ibig sabihin, hindi pwedeng doon ka lang sa dilawan, sa pinklawan. Dapat lumabas ka. Of course, in preparation for 2028. Do you see that as a valid point for certain politicians doing what they're doing? Well, siguro kailangan natin tanungin yung mga bumoto sa kanila. Bakit ba sila binoto? Ibinoto ba sila? Nag-number 2 ka ba? Or nag-number 5 ka? Or nag-number 1 ka sa party list? Dahil gusto nila na lumaro ka? Gusto ba nila na pumasok ka sa usapin ng political calculation? Gusto ba nila na suportahan or iboto ang isang leader ng Senado, no? Kahit ganyan yung kanyang political positioning. So kailangan itanong yan doon sa mga botante, no? Ayoko i-presume na ito yung magiging sagot ng mga botante, pero baka ganun ang sagot. Baka. Di ba? Binoto sila dahil ang tingin nila, you represent a higher purpose. Diba? You represent hindi yung usual quid pro quo na transactional politics. No? Ako, I'm almost sure na karamihan sa bumoto sa kanila, yun ang inaasahan. Almost. So, tingin ko, hindi ito necessarily makakatulong sa kanila. Pwede makatulong sa chairmanships and other perks. Pero tingin ko, merong mga masasama ang loob. Pero kahit naman masama ang loob ng bumoto sa kanila, ano ba naman yun? Tapos na yung kanilang trabaho na nakaboto na sila. Diba? Ito pang isang iniisip, no? Kung baka naman sa political calculation itong mga politikong involved, yung issue ng majority-minority, malayo sa sikmura yan at hindi yan naintindihan ng mas nakararaming mamamayan natin at ng kanilang support base. Kumbaga, maingay lang yung mga katulad nitong Llamas tsaka ito si Esguerra sa social media, pero hindi naman yan talagang issue dun sa baba. Diba? Baka meron silang ganung pagtingin. Tama. Dahil kailangan pa ito ipaliwanag At yung pagpapaliwanag ay uphill. Dahil marami sa ating mga botante, sa ating mamamayan, ay hindi pa nauunawaan
itong mga ganitong klaseng mga usapin eh. Pero ako tingin ko may bahagi ng populasyon na less cynical eh. Less uninformed about these issues. Tingin ko yung mga Gen Z, yung mga millennials na medyo nag-scale up dito sa midterm election, tingin ko hindi ganyan ang kanilang pagtingin. Tingin ko mas nauunawaan nila ano Oo. yung dahilan sa kanilang pagboto at saan nila gustong dalhin itong kanilang mga ibinoto? Saan nila inaasahang pupunta? No? They may not yet be in the majority, pero nagsisimula silang maging significant player dito sa ating political landscape. At tingin ko going into 2028, I may be wrong, but I think they will play a more significant, a more compelling, and a more defining role to shape the 2028 elections. Kaya Tama. at itong mga to, mag-ingat. Medyo mag-ingat sila na pumapasok sila sa framework na more of the same. The usual transaction. The usual excuse na, hindi, gusto namin mas makapaglingkod by being with the majority. No? Mas gusto namin makagawa ng mga mabubuting legislations for the majority. It's still a transactional. Ibig sabihin, walang nagawang matitinong legislation si Risa. Or even si Kiko and Risa when they were in the minority nung digong years. Mm-mm. No? Yung bang ibig sabihin nun? I don't think so. Pag ganyan napapa-English sa Senator Edu, alam mong he means business. Pag ganyang umi-English na. Pero sa akin, of course, abangan natin yung kanila magiging actual na desisyon kung sasama man sila sa majority at more importantly, yung kanilang pagtindig sa mga issues lalo dyan sa impeachment. Pero kasi understandable yan. No? Tama yung senator, no? Yung mga botante na kabataan ngayon, lalo yung mga first-time voters, kung nga pinili nila yung Kiko at Bam because they were thinking, eto, I'm confident din, no? Ito yung iniisip niya. Ayaw namin sa trapo. Ayaw namin sa dynasty. Eto, iba yung tingin namin sa kanila. Kaya masakit pag nakita nila bigla, teka, ba't humahanay ito sa mga trapo? Or, baka karamihan dyan, if not all, ang iniisip, hindi ko naman binoto to mga to para iboto si Cheese as Senate President. Pwede. Hindi ko naman binoto itong mga to para iboto si Mr. Fortwith or si Mr. Remand o si Mr. Possible Dismissal. Kahit na hindi natin hinahatulan na in the future ay boboto sila otherwise. Pero initially, inuulit ko, marami ang nagtatanong, binoto namin ito hindi para iboto si Cheese.